May tanong sa akin, mag-agree talaga sa kontrata nila, Sir Ray, kasi hindi ka nila approve kapag di mo i-agree ang kontrata nila. Alright, napakaganda ang mensahe po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin natin kung may katotohanan po, no, yung pinadalang komento po nung isa po nating manunood, no, na kailangan daw mag-agree do sa contract para daw po, no, ma-approve yung loan. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po yung maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po, sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamaraan ng pautang at maling pamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadalang mensahe. So sabi po nung isa nating nag-comment sa ating video is kailangan daw po na mag-agree doon sa kontrata nila. Kasi hindi ma-approve yung loan pag hindi ka nag-agree sa kontrata. Okay? I beg to disagree po, no? Kasi pag sinabi niyo yung kontrata, ibig sabihin na-approve na kayo. Di po ba? Baka po yung sinasabi po ninyo is yung general terms and condition. Okay? Kasi po ganito yan, no? Ito ho kasi mga bugo katabusadong online lending apps, masyadong deceiving. No? Yung kanilang pamamaraan po ng pagpapautang. Kailangan magbigyan mo muna sila ng permission, no, bago matuloy yung iyong application, no? Kasi ganito po, no, nangyayari, ida-download po yung apps, no. Ngayon, para po matuloy yung application, kailangan magbigay kayo ng permission, no, dito sa mga bugok at abusadong online lending apps na to, para kayo po ay makapagpatuloy, no, doon sa kanilang apps at makapag-apply. So hindi po yun kontrata. Okay? Baka mamaya yung sinasabi niyo po is yung general terms and condition. Kasi po, doon sa general terms and condition, mga nakalagay po doon yung yung loan term, mga definition of terms po yan, mga loan term, purpose of loan, di ba? Yung mga kung paano po yung repayment nila, saan babayaran, tapos kung sakali po hindi kayo makapagbayad, ano ba mangyayari, tapos ano po ba yung mga information na kinukuha sa inyo. No, yung mga ganun po, yun po ang tawag po doon is general terms and condition. Okay? Kailangan nyo talaga siyang basahin. Kasi po para malaman po ninyo yung proseso po nila, no, sa pagpapautang, which is hindi ho ginagawa itong mga bugo katabusadong online lending apps. Okay? Wala ho silang general terms and condition. Ang nakalagay kagad sa kanila, yung terms and condition sa kanila, kontrata yon, which is mali. Okay? Iba po yung contract kasi po ganito, Ang proseso po kasi, tamang proseso ng pagpapautang. Okay? Mag-a-apply, i-CCI, i-verify, tapos mag-i-evaluate. Okay? So pag na-evaluate po 'yan, okay? Saka po yan magbibigay ng desisyon. So, upon that decision, okay, so, kailangan ini-inform po, no, yung kliyente na, sir, ma'am, na-approve po kayo sa ganitong halaga. Tinatanggap nyo po ba? Okay, pag sinabi nyo hindi, tapos na po yung transaction. Pero pag sinabi nyo pong oo, okay, ngayon, i-explain dapat yun. Okay, tawag po doon is the Truth in Lending Act. Batas po yan. Importante po yan. Okay? Kung pupunta po kayo ng bangko, makikita nyo po yan, nakakwadro pa. Naka-frame pa po yan. Ganun ho ka-importante yan. The Truth in Lending Act. Kasi dapat fully disclosed yung loan po na ibibigay o na-approvean doon po sa kliyente. Okay, so pagka nasabi na po yung na-approve na amount, magkano yung magiging processing fee, gaano kalaki yung interest rate, no? Yung magiging penalty pag na-late, gaano kahaba yung termino, at ano yung magiging consequence pag hindi nakabayad. Okay? Dapat ini-explain po yun. Pag nag-agree, that's the time meron na hong loan contract. Okay? Basahin nyo maigi yun bago kayo pumirma. Kasi po, pag nag-affix kayo ng signature doon, ibig sabihin tinanggap nyo na po yung obligasyon. Okay. Ngayon, yun po is doon sa traditional na pamamaraan. Pag
Pagdating naman po sa sa online yan, nakasaad naman po yan doon dapat. Okay? Doon sa kanilang apps. Lahat ng sinabi ko kanina, kasi pag sa traditional na pamamaraan, binabanggit po yun tsaka pinababasa. Sa online po kasi, mababasa nyo siya. Okay? Meron naman pong ibang mga mga online lending platform, na tinatawagan at ini-explain po. Kaya lang dito kasi sa mga bugo katabusan ng online lending apps, deceiving, walang ganyan. Okay? Pero importante po na dapat merong ganon. Okay? The Truth in Lending Act, dapat yun naka-detalye dun sa kanilang apps kung magkano yung na-approve, di ba? Kasi madali lang naman yun pagka nagawa po yung sinabi ko kanina, application, credit investigation, verification, evaluation, then decision. Okay? So lalagay ngayon doon sa apps yun, approve amount is this much. Do you accept or not? Yes or no lang yun di ba? Pagka sinabi mong no, tapos. Di ba? Wala nang transaction niya, tapos na kagad. It ends there. Now, kung sinabi mong yes, susunod na page. O di kaya, kasunod lang na sa baba lang. Di ba? Na-accept mo itong na to, for example, lalagay doon, ang processing fees, ganitong amount. Interest rate, ganitong amount. Loan term is ganito, di ba? Penalties, ganito. Dapat nandun lahat. Now, pagka sinabing, do you agree, yes or no lang din yun. Pagka no, di tapos ulit ang transaction. Pagka yes, tuloy. Di ba? Ngayon, saka pa lamang po lalabas yung kontrata dapat. Basahin nyo pa rin. And affix your signature. Pagka naintindihan at tinatanggap nyo po. Wag na wag ho kayong maglalagay ng signature kung hindi nyo po naintindihan, at kung hindi ho kayo pabor doon sa nakalagay po doon. Kasi po, obligasyon yun Okay? Tandaan nyo po, utang yan. Ang utang po ay obligasyon. Hindi ho yan yung kagaya ng mainit na kanin. Pag sinubo nyo po, napaso kayo, luluwa nyo. Hindi yung ganun. Okay? May kontrata ho yan. Okay? 3 klase po ang pagpirma. Okay? Dahil nga meron tayong e-commerce meron tayong electronic signature. Okay? Meron tayong digital signature. At meron po tayo yung traditional na signature, yung pinipirma. Dito sa mga bugo katabusadong online lending apps, yung 2 klase po, electronic signature, tsaka po yung digital signature. Tinatanggap na po ng hukuman niya kasi nga may e-commerce law po tayo. Okay, now, liliwanagin po natin, Kasi marami po ang nalilito dyan. Nakakala po nila, kontrata na po kagad yung inaagrihan yung mali. Kasi sabi nga ho sa inyo, deceiving po itong mga bugo katabusadong online lending apps. Akala nyo po, kontrata na agad. Hindi ho. Paano ho magkakaroon ng kontrata? O kung hindi pa ho kayo nakakapag-apply? Di po ba? Wala pa kayong fini-fill outan di po ba? Dapat ho ang kontrata sa huli. Doon ho sa huli yun ang pirmahan nun. Ito kasi mga bugo katabusadong online lending apps, deceiving. Niloloko yung kanilang mga kliyente. Diba? Pero yun yung manghihingi pa ng permission kunwari, para ma-access yung iyong telepono. Yung pala nanakawan lang po tayo ng information, kagaya po ng mga contact details po natin, dyan po sa ating phone book. Ginagamit po yun against us. Ginagawang collateral ho yun. Para sila ho ang tatawagan, sila kukulitin, sila ho ang sisingilin ng mga hudas na yan. Pagka tayo po ay hindi nakabayad sa kanila. Ganyan ho kawawalang yaya mga yan. Uulitin po natin, hindi po kontrata yung inaagrihan ninyo. Okay? It's the general terms and condition po. Okay? Hindi ho kontrata yun. Saan na lang po maliwanag. Kasi po ang kontrata, doon po nakasaad yung detalye ng utang. Okay? At yun dapat, pumipirma ho kayo. 3 klase ho electronic, digital, at saka po yung traditional na pirma. Okay po, sana po naunawaan. Kasi po, marami ho ang naloloko nitong mga bugo katabusadong online lending apps na to. Dahil deceiving nga, dahil nga ang ginagawa nilang pambulag sa mga kliyente is mabilis ang pagpapautang. Kahit walang trabaho. Totoo po yan. Nasubukan na po ni Kajani. Shout out, Kajani, kaibigan. Pasensya na, hindi talaga tayo magkatagpo ng schedule. Napakarami pong ginagawa ngayon. Yan po, ginawa po ni Kajani, sinubukan niya. Nilagay niya
unemployed. Aba, binigyan ng utang. Nakita nyo kawalang yaan? Di ba? Pwede ba yun? Paano makakabayad yun? O, di ba? Ganyan ho kawawalang yayang mga ibabaon talaga kayo. Kaya ho tayo, bago tayo manghiram sa mga yan, gawin ho natin yung ating due diligence. Alamin kung legitimate yan. Pag yan po nakalagay sa recorded online lending platform, meaning, binibigyan sila ng karapatan talagang magpautang through online, mag-process ng utang online at maningil online. At ibig sabihin po, legitimate sila. Bakit? Kasi po, requirement, no, sa pagiging recorded online lending platform na kayo po ay rehistrado sa SEC, incorporated ibig sabihin nun, at may certificate of authority. Ibig sabihin po, pwedeng magpautang. Okay? Kailangan po yung dalawang requirement na yun para mapasama kayo doon sa list of recorded online lending platform. So, doon pa lamang po hanapin nyo. Pag nandun yung OLA na yun, ibig sabihin yun, legitimate yun. Ibig sabihin, rehistrado. Pero, hindi ho ibig sabihin na matino yan. Okay? Kasi meron pa rin dyan sa recorded online lending platform na yan ng mga bugok. Mataas ang interest, nanghaharas, no? Deceiving ang mga advertisement, no? Hindi ho sinasabi ang the Truth in Lending Act. No? Kaya ho, ingat. Make it a point na basahin nyo po yung mga reviews, comments, and ratings po sa kanila. Kasi definitely maglalagay po ng review or ng comment yung mga naabuso niyan dyan. Pag nakita na kayo na mataas ang interest, nangaabuso, nawawalang ya, wag nyo na ituloy. Okay po? Kung gusto nyo pong malaman kung alin po yung mga matitino ng mga online lending apps, no? Panoorin niyo po yung video ng ating mga mga kaibigan, no? Sila Pat Quinto, sila Ate Red, no? Sila Mami Yam at ang ating kaibigan po na si Kajani. Okay, sila po no ay nagre-review ng ng mga online lending apps. Sila po mismo ang sumusubok. Ginagawa po nilang guinea pig ang kanilang sarili para makapagbigay po sa inyo ng honest review, no? At a first-hand experience po, no, para maintindihan at malaman na kung ano nangyayari sa loob. Okay? Hindi ho nila iniingganyo, no, na manghiram. Ang ginagawa po nila is mabigyan kayo kagad, no, ng information kung ano yung nangyayari sa loob pagka kayo ay nanghiram dun sa mga OLA na yun. Okay? Kasi po ako, hindi ako nagre-review. Hindi ko nga ho babanggitin sa inyo ang pangalan ng OLA na yan dahil sa pagpapautang po ako no nagtatrabaho. Okay? Ano po yan? Mahirap na ho. Baka mamaya sabihin nila, sinisiraan ko sila para lamang po sa amin. Nakita nyo, maski yung kumpanya na pinapasukan ko, hindi ko sinasabi. Kasi ho, itong ginagawa ko is, no, tulong ko po sa ating mga kapwa Pilipino. Ano po, I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.